Welcome back to the second episode of Real Talk PH, presented to you by the Realme 13 Series 5G. Again, my name is Hans Galeria, and I will be with you upon conversations of the best gaming stories in and out with the competitions and everything that involves it, internal and external it may be. And I am sure na may matututunan din kayo with everything that is happening here. For our first episode, just in case, a recap, we've talked to my Venus and Weiss about the legacy of what they've had, their stories from, being down under to being the best in the business. And now, we're going to be taking note as to how they managed to be pro players, how they've managed to achieve their dreams in just a bit. So, I guess it is now time for us to figure it out. Sit back, relax, and enjoy the show. Let's get second episode of the show. This is Real Talk PH. Hans Galeria, Oh My Venus, and Weiss. B-Weiss back at it again, representing the whole entirety of the gaming industry. Guys, it's so nice to have you here. And I am sure na meron na naman tayong mapupulot because we're gonna be talking about being a pro player this time. Pro player. A lot of people think that this is a way different profession than traditional ones. How different is it? Sinasabi nga ng mga tao, pasarap lang yan. Pumipindot lang naman. Naglalaro lang ako. Kahit hindi ako naglalaro. Di ba? Oo, parang, since, I'm doing commentary as well, parang sinasabi namin lang, nagsasalita lang yan, ganyan. Pero there's more to being a shoutcaster, but that's for another issue. Now being as a pro player, how do you get that a lot? Like, yung pipindot lang Before, as in, sobrang before. Kasi ngayon medyo accepted na eh. Kasi nakikita na nila na may mga yumayaman, may mga kumikita sa pag-gaming. Pero dati talaga sobrang dami. Kahit nga ako mismo yun yung mindset ko dati. Na, siguro maging pro player, ang dali lang. Lalaro ka lang, kumikita ka, tas ginagawa mo lang yung gusto mo. Tas nung ako naka-experience, hindi pala. Mahirap din pala. Gano'n ba siya kahirap in a sense? Like, for someone who doesn't really, hasn't experienced being a pro player, how hard is being a pro player in general? In a way, tama naman yung sinasabi nila na masarap maging pro player kasi parang pipindot ka, tapos parang libre yung pagkain, libre lahat and all. Pero kasi ang di nila nakikitang angle is gaano kahirap mag-compete. Kasi ayun yung maraming factor na sobrang ikakadurog mo talaga mentally. Kasi kasi parang mas doble yung impact compared na napapagod ka physically. Kasi alam naman natin kung gaano ka-toxic ang competitive scene, especially pag natatalo kayo. Actually, even nga nanalo kayo basta nakikita ka nila sa camera and parang hindi ka nila nagustuhan, babatuin ka nila ng mga kung anong salita, kung ano ng mga pangbabash. Minsan sobrang below the belt talaga na sobrang mag-e-effort sila para lang paliitin yung yung sarili mo. And ayun yung pinakamahirap na aspect for me sa pagiging esports pro player. What was the hardest for you guys? Like in terms of being a pro player? Nung season 7 yung nag-start, kasi nga, tulad ng sabi ko nung episode 1, ako yung jungle na hindi standard sa mata ng tao, di ba? Yeah. So, ang dami pa namang nanonood nun, as in, libo-libo, di ba? And yung libo-libo na yan, parang ako yung pinagtitrepan na tanggalin na yan, kasi marksman lang alam, ganun. So, doon nag-start yung ko sa sarili ko na nagda-doubt ako, ganun. Kaya way back season 8, nag-start din ako mag-overthink talaga sa sarili ko. So, yun din yung isa sa kalaban mo, yung mentality mo, sabi ni B. Kasi minsan talaga dadating sa point na mag-overthink ka kung ikaw ba talaga or basta mga ganong part. How do you handle, how did you get to handle that? I'm sure na in spite of everything that you've achieved, you still get criticism. You still get hate speech or something like that. Yeah, never nang nawala. Right? I think if you're in front of the camera, if you're in front of a spotlight,
never at never siyang mawawala. Pero how did you guys handle that? The criticisms and everything else that was surrounding you during the time na naglalaro kayo? Nung una, nung simula pa lang kami, talagang tagos talaga sa sa puso mo eh. Kasi parang personally hindi ayun yung expectation ko na pag nakapasok na ako sa pro scene, ganun pala yung ganito pala dito. Ang toxic pala. And ayun, siguro talagang sa sobrang passion and sa sobrang competitive ko lang, kaya ko siya na-overcome. Kasi like ko sinasabi nga na, matagal ko ng pangarap to. And dahil ba sa kanila, susuko ako. And sabi ko, hindi sila ang magpapaano sa akin dito. And kasi ako naniniwala ko na winning solves everything. Basta manalo ka lang ng manalo, matatakpan at matatakpan niyang mga ganyang klaseng tao. How did you figured out your overthinking? I'm sure na, as an overthinker myself, hindi talaga mawawala. Pero paano mo siya nabawasan, or how were you able to control everything that was happening around you? Makarinig ka lang ng ng nice words galing sa mga supporter. Nawawala din talaga agad yung inis mo sa buong araw eh. Parang ganon. Yung parang naisip ko, may sumusuporta pala sa akin sa ginagawa ko. So, doon, namomotivate ako na maglaro lang ng maglaro. Tapos sayaan na lang yung mga basher. Tapos syempre, motivation ko din tulad ng sinasabi ko sa MPL, makakabili na ako ng mga bagay na hindi ko kailangan pero masaya ako. Syempre, ayun, pagka kumikita ka naman, nabibili mo na yung gusto mo, yun na lang yung mindset ko na, sige, bash nyo lang ako, basta nagkakapera din ako dito. Alam mo, sobrang iconic ng oras na yun. Kasi championship yun eh. Kung bagay yung iba, as in, hindi mo alam kung ano yung sabihin nila, magpapasalamat sila kung sino naman pala Wise was like, you know what? I can buy whatever I want. That's the best moment. Ang nakakatawa pa nun, umiiyak pa ako nung sinabi ko. And we felt it. Kasi, sobrang dami ng sumusuporta sa inyo during that time. There's like, I don't know, every street na mapapanood ko, merong MPL. Every time na may event, thousands of people are supporting you. Which brings me to the question. Kung sakaling hindi kayo naging pro player, ano sa tingin niyo yung trabaho niyo? Where would we see Venus and Wise? Ako sinabi ko na sa episode 1 na kung hindi ako pro player ngayon, baka nasa Japan ako working together with my sister and my mother. Okay, well, that's it. Wise, sa'yo. Sige, I'll give you time. We'll give you time. Ano nga ba yung sabi ni, course mo ng college? Kinuha ko lang din yung course ko, IT, kasi magaling ako mag-computer. Parang nakigaya lang sa tropa. Uy, IT ka. IT na rin ako. Pero kung sakali na ikaw, during that time, kung hindi mo ginaya yung tropa mo, where would Sino ba you nagsabi nun? Yung si Kanye West yata yun eh. I guess we never know. Ayun na. Yun na yun. I guess you never know. What? Ano yung complete nun? If I didn't win. Di ba? Yan na. Okay na. Kompleto na namin. Search nyo na lang. But yes. Okay. So, fortunately, we see you guys here. And we've seen yung traditional road ng pagiging pro player. And I think important din yung times na after or in between practices, may times na bonding din. Paano nyo ba na-develop yung chemistry nyo as players? Or like, as we all know it, a dynamic duo? Na ano nyo ba? Kumbaga nagkaamuyan na ba kayo ng laro during your first time playing together? Or was it the other way around? Paano nga ba? Parang, nung naglalaro ba kayo the first time, nung naging magkakampi kayo, na-feel nyo na, okay, sige, may chemistry to, laban to. Or was it a different situation? Siguro, since pare-pares kaming galing sa League of Legends, kaya nagkaroon ng madaling chemistry. Hindi lang sa amin ni Wes, kundi sa buong Dream High nung nagsisimula pa lang kami. Kumbaga, hindi na mahirap na kailangan pa namin kilalanin yung isa't isa. Kasi in the first place, kilala na namin. And meron kaming one thing na sobrang nagkakasundo kami lahat. And ayun yung may knowledge kami sana sa League of Legends na MOBA. Okay. Now, in terms of you guys, na magkakasama kayo, na pumasok kayo sa MPL, right? Kilala niyo lahat. But then the first time you transferred to a different team,
I think that's where it all changed. Yeah, right? yeah, yeah. Na merong sudden change ng players. How different was building the chemistry during the time that you guys knew each other from playing with a different set of players Yeah. na hindi niyo sila kilala? So, ayun, sobrang hirap nun kasi nung Onyx kami, mindset ko naman nun, dito na ako, hindi na ako alis. Ito na yung comfort zone ko. Syempre, tulad nga ng sabi ni B na mabilis lang yung parang lifespan ng pro player. And syempre, kailangan na rin namin umalis sa comfort zone. Kaya, napunta kami sa blacklist. Tapos nung una nun, ang hirap kasi parang bagong pakikisamahan, bagong kikilalanin, tapos hindi mo alam kung gusto ka ba nila ka-team, mga ganun. Pero mahirap siya eh. Kasi as in, restart to zero ka talaga eh. Parang ganun. Alright. Now, I think one of the things na makakatulong upon building that chemistry is team building. And you've experienced probably outings before, right? A dozen of them. So, how important are outings and team building activities like that to help in team chemistry? Does it really help? Is team building really team building? Depende sa kung ano yung gagawin sa team building. Okay. Now, what do you usually do in a team building? Ang dami ko kasi nakita nag-team building pero nagsiswimming lang. Pero for me siguro, para maging effective yung team building, maganda merong ano talaga. Activities. May mga activities talaga, may mga games, ganon. And talaga alam mo yung magkakaroon talaga ng interaction. Okay. Tsaka more than the team building, syempre yung daily life mo, sila yung mga kasama mo eh. Kumbaga, kung parang pamilya lang, sabay-sabay kumakain, doon na nade-develop yung ano eh, yung chemistry niya eh. Nagkakasabihan kayo ng problema, ganun. Kasi may mga part na, kasi kayo-kayo na lang magkasama sa bootcamp eh, for ilang months. Kaya doon din na ano yung chemistry, nade-develop. Okay. Let's say you guys are gonna be the leaders of your team building. Ano ang isang activity na dapat gagawin? Parang mandatory siya. Sinabi mo pa, activity ah. Dapat gawin natin to. What is an idea or an activity that you have? Let's say, andyan yung kakain, andyan yung swimming. Sabay-sabay tayong kakain, may schedule tayo ng swimming. Pero in terms of activities, what do you think is something that's a necessity? Siguro inom. And we leave it at that, or would you explain? Hindi kasi alam mo yung pag medyo nakakainom ka, parang lumalabas yung tunay mong ano. Yung tunay mong kulit, yung tunay mong kwela, and pag ganun parang mas nakapag ano kayo vibe. Kala ko joke lang, yun yung pala. Okay, well, I feel like team building, chemistry was there for the team, right? Pero para sa inyong dalawa, naging okay ba kayo in terms of playing with each other for the first time? Or did you struggle na parang, ay, ano ba naman yan? Bakit naman mag-farm ito? Ano ba naman yan? Ayaw umikot nito. Like for you guys, for you two, kung kayong dalawa lang, first time you guys ever played, okay ba ang chemistry agad? Okay agad actually. Kasi di ba like, ano na kami, lahat kami galing sa League of Legends. So, hindi na, parang madali na mag-adjust. Kumbaga parang alam na agad namin yung rotation. Kasi yung rotation na gagawin namin sa ML is parang rotation na ginagawa na namin sa League of Legends before. Yung paano mag-take ng objective. Parang may idea na kami lahat na ganito mag-take ng objective sa League of Legends. So, try natin din i-apply dito na ganito mag-take ng objectives. Very crucial ba talaga ang chemistry sa pro play? Like, kung iti-tier mo siya, is it like S, A, S plus siguro S plus yun. talaga? Kasi, paano kayo mananalo kung yung ka-team mo, ano pala, ayaw mo pala doon, di ba? Parang may layo ka ng loob. Hindi kayo makakapag-compete ng maayos pagka, kayo may awkwardness kayo sa game eh. I think not a lot of people. Kumbaga, merong iba. Like a competitive standpoint, 5-man talaga. Pero like other people, let's say for you guys, minsan naglalaro kayo na duo lang kayo. Bibihira siguro yung mga chances. Pero may times na duo lang kayo.
and you're established as a dynamic duo. How important is it in times na maglalaro ka ng kayong dalawa lang, yung chemistry nyo dapat inline, tapos yung mga kasama nyo, tatlong randoms. Like, how important is the connection that you guys have in terms of game? Siguro yung yung importance ng connection namin ni Wars is parang advantage namin is mas madali naming nalilid yung team. Kumbaga mas madaling kumilos kasi alam mong merong isang tao na hindi mo na kailangang explain kung anong klaseng laro meron ka. Kumbaga alam niya na kung paano siya sasabay sa laruan mo. Ganon. I like it. Especially with how you guys have managed to play, and for everybody else who's out there, sigurado naman ako na naghihintay at nag-aabang kayo ng isa sa mga pinakamalulupit na advantages in terms of gaming, and that's what you can get with the Realme 13 Plus 5G and the Realme 13 5G. That's going to be available very soon, so you guys can check that out para magawa nyo rin. Or if not, be, levels below Oh My Venus and Wise. That's really not bad if you would ask me, because that's good performance as well. So again, maraming salamat to the Realme 13 Series 5G for giving us an opportunity to do this podcast. Let's begin, crush the floor. Look at me now, ready to go. Power within, we're standing tall. Fight for your name, ready to give it all. Realme 13 Series 5G. Now we go back to the show. Okay, so we've mentioned everything about the chemistry, about everything else. Pero kayo, individually, you regarded as probably the most skilled utility player ever? Or actually, utility roamer, utility jungler, saan ba nagsimula yung lahat? Like, yung healers ba is something that you've managed to discover na parang, ito lang talaga yung lalaroin ko. I'm gonna try my best to instill on it. Like, how did it go? Where did the decision come from na I'm gonna be the best healer in MLB? Siguro yung pagiging utility support user ko, parang siguro nasa character ko na talaga. Kasi before ako maglaro ng mga MOBA games, naglaro ko ng mga MMORPG games. And siguro dahil sa kabaklaan ko din. Siyempre, mga role na pinipili ko usually, mga mage, pero mas madalas yung mga healer lang ako sa likod, ganon. And siguro dun nag-start ma-develop yung parang mindset ko na dito ako komportable. Ito yung klase ng gameplay na gusto ko. And nung nag-transition na ako sa MOBA games, and meron naman talaga dun na healer na role. And ayun yung talagang pinaka-napusuan ko. And sobrang pasok kasi talaga siya sa playstyle ko. So, ayan. Doon ko siya na... I like it. There really is an idea, and it inspired so many utility supports to also come out there and play their entire game. Meanwhile, for you, parang ikaw yung medyo against the flow. Right? May heroes ka na sobrang against the flow that other people initially was using a lot of assassins. And I know you can use it as well. Pero for your previous professional games, especially during the early championship days, utility jungler ka talaga. And I think you're the one who really spearheaded that thing. Like, what's with that? Anong idea of going against the flow and really making a meta for yourself? Nung panahon kasi na yun yung advantage namin sa ibang teams eh. Nalaman namin kung paano kami mananalo eh. Ginaya lang nila kami. Kumbaga, alam na namin kung paano kami magda-dominate sa game by using utility jungle talaga. And dagdag ko lang din kasi siguro kaya ayaw ng iba mag-adjust agad. Kasi nung rookie pa ako, ganun din yung mindset ko. Yung pag-jungle ka dapat nasa yung spotlight, nasa yung highlights. Parang ako bida dito, tingin kayo sa akin ganun, parang ganun, di ba? Eh kami, nung nauso yung utility jungle, nakita namin yung purpose ng utility jungle. And parang malaki kasi yung adjustment nun na dapat ang mindset mo, adjust ka sa team mo eh, parang ganun. So, parang perfect sa role ko yon yung ganun. Kasi ayoko na rin ng spotlight. Kasi masakit sa mata yun pag may spotlight eh. I agree.
That's what sinabi mo doon. Kaya ano lang, ayun, tamang adjust naman kasi tas pipili ka na lang ng bubuhat sa'yo. Kunyari si Okay. Susupport kita, buhatin mo ako, ganun, mindset. Siguro more than anything sa sinabi ni Wise, pasok din kasi siya sa playstyle ng team, especially sa playstyle ko. And alam naman natin nung mga times na yun na ang mga main hero ko is Estes, yan, Rafaela, Matilda, and parang medyo weird kasi partner si Estes sa mga makukulit na na junglers, which is yung mga assassin. Kasi paano mo hihil ang Ling na napakalikot, di ba? So, feeling ko isa yun sa mga main reason kung bakit sobrang na-maximize namin at sobrang napagana namin yung utility junglers before. And we've seen it. Kasi, in fact, doon nga yata nabuo yung Ube, di ba? Na ultimate bonding experience that has been used for many seasons. And I think, pakana-kana na ginagamit pa rin siya up until now. Do you guys ever get pressured to think of a new strategy? To think of a new technique? Or like, kasi diba after Ube, it really was used worldwide. Yeah. But did you ever get pressured na, ay shucks, nababasa na nila, alam na nila kung ano yung gagawin. We need to think of something new. Dumating ba sa punto na gano'n? Oo, maraming time na dumating sa ganung point. Kasi for sure aware naman yung mga tao, for sure aware ka din na parang pag sa'yo mong blacklist, Estes lang alam niya, utility jungler lang alam niya. Tapos parang matalo ka lang isang beses, parang ang mindset na nila, kailangan niyo na maglabas ng bago. Basa na kayo, ganon. Kasi ako, more than sa hero pool, more than sa drop, mas naniniwala kasi ako sa execution. And feeling ko isa sa mga malaking factor yun kung bakit kami naging successful din. Kaya kahit sabi mo parang paulit-ulit yung mga ginagamit namin, parang konting adjust lang sa execution, konting adjust lang sa rotation, na pa rin namin, na papagana pa rin namin. Kahit sabi mong parang na hard counter na yung mga heroes namin. Kasi ako, para sa akin talaga, execution sobrang importante. Bukod sa drop. Like for example, game number 1, parang natalo yung Estes. So isipin ko, bakit nga ba natalo yung Estes? Yung iba mag-overthink na, natalo yung Estes because of Estes. Ako kasi, ang tinitignan ko, ano nga bang nangyari sa game, bakit ako natalo? Maybe because hindi lang ako naka-rotate sa gold lane. Maybe because hindi ko lang natulungan yung mid lane. Kasi minsan, sa sobrang pag-overthink ng mga tao, ng mga players, hindi nila nakikita yung maliit na bagay na dahil lang pala sa maliit na bagay na yun kung bakit kayo natalo at ayun lang pala yung kailangan yung i-adjust. Yeah. Captain na captain, mag-isip talaga. Ako kasi naisip ko, nung player kasi ako, iniisip ko lang, ba't yung ibang team naman, paulit-ulit lang din. Ano na yung mindset ko Oo nga. I get you. Oo, di ba? It's a good thought process ko, tapos parang oo nga. Yeah. Pero you do have a different perspective as a captain. And I think one of the reasons behind your success as well is knowing when you guys need to rest. An aspect is yung break. You guys took a break from professional play. What led to that decision? Kasi a lot of people are curious about it as well. Like, bakit nga ba nag-decide na magpahinga ang V-Wise from competitive play? Ano rin yan may explanation si Boss Strike doon kung ba't kami... Kumbaga si Boss Strike din yung isa sa dahilan kung ba't kami nag-rest nun. Ay, yung unang parang season na nawala tayo sa lineup. Nitong mga nagpapahinga kami ni Wise, siguro hindi lang talaga kinaya mentally. Ako personally, hindi ko kinaya mentally. Kasi parang yung expectation, yung pressure, tapos yung mga hate comments and all, parang siguro sobrang hindi ko kinaya, sobrang sumabog talaga sa utak ko. Kaya sabi ko, kailangan kong maglaylo muna sa esports kasi aanhin ko ang maraming championship kung sobrang sabog naman ako at the end of the day, di ba? I agree. Is it also the same thing with you? Trap ko lang. Okay, we leave it at that. Kasi wala di ba? Walang basagan ng trap. Oo, okay. All good naman. Nabili mo na ba lahat ng mga bagay na hindi mo kailangan pero masaya ka? So,
tapos na ako sa era na ganun. Okay. Ang binibili ko na ngayon yung mga kailangan na. Para, maging mag-success pa lalo. So, alam mo yung kay nyo na nasa pagalingan ka pa rin, nasa pasarapan na ng buhay. Nauso. Nandun ka na ba sa portion na yun? Hindi pa. Para sa akin, hindi pa malapit na siguro. Okay, now that I've brought that topic up, a lot of people are curious. What are the chances? Meron pa rin bang chance na makita namin kayo in professional play? Is there like a teeny chance? Like, is it still on your mind? Ang dami namin nakikita ng ganyang comment as in, even sa mga live stream namin ni Wise, lagi may nagtatanong ng ganyan. And ako kasi ayokong paasahin, especially yung mga supporter namin ni Wise na sabihin ko na, malaki pa yung chance na maglaro kami, pero biglang hindi pala kayo maglalaro. So, ayoko namang ma-disappoint sila. Kaya ako lagi ko na lang sinasabi na hindi nyo kami makikita ni Wise sa pro scene. Para just in case na maglaro kami ulit. So, para masushock sila, naglaro sila. If ever hindi kayo maglaro, walang expectation. Kasi ayun na yung na-mindset nila. Kasi sobrang daming tao and ayaw kasi talagang umasa yung mga tao na yun. Kasi yung mga tao na yun ayun yung mga taong naniniwala sa amin. And sumusuporta talaga sa amin ni Wise. In fact, a lot of people are supporting you right now. What is your message to all of the V-Wise fans who followed you right from the start up to where you guys are now? You guys can go on the camera. Ako lately, may realization ako sa mga supporters namin ni Wise. Yung realization ko, kung kami ni Wise, parang nai-stress kami na parang ang dami naming basher, ang daming ganito, ganyan. Iniisip ko na lately na siguro yung mga supporters namin, nai-stress din sila. Kasi, di ba kami ganun, nai-stress din sila kasi parang somehow napapalaban din sila sa mga nang aaway sa amin, gano'n. And parang sa isip-isip ko na, worth it ba kaming supportahan ni Wise? Kasi parang feeling ko, yung mga sumusuporta sa amin is, nai-stress sila dahil sa amin din. Kaya, ayun, yung mga message ko sa supporters namin ni Wise, yun, maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa amin. And, ayun, super thank you. Kasi sobrang laking bagay nyo kung bakit kami ni Wise nandito ngayon. Wise, got a message to all your fans? Yeah, same. Naalala ko yung time na nag-farewell siya sa Blacklist. I guess that's it for now. We're gonna leave it at that. In fact, maraming salamat as well to you guys again for giving us your time. 2 episodes! We rarely ever say that, but we got to see V-Wise in 2 episodes. Maraming salamat. The Real Me Philippines for having an opportunity for us to be able to do this. And just in case I forgot, Real Me 13 Series 5G is now available for all of, depende kung kailan ito lalabas. But we're gonna figure it out very soon. This is our newest gaming highlight that you can use to win a lot of games, to get the victory, to rank up, to get stars, whatever you guys want to do. You can have it with the Realme 13 Series 5G. Again, maraming salamat po for being with us today. And I hope to see you in the next episode because we're going to be talking about a lot more. This is Nancy Luria at ito ang Real Talk PH. Paalam!